Hello mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Magandang araw sa inyong lahat. Sana nasa maganda kayong lugar sa ang panig ng earth man kayo naroon. Ayan, hindi na makapasok yung mga bisiro o yung mga anak ng baka. Dahil meron na tayong gate. Ayan. Ginawa namin ito ng pansamantalang gate. Pinakamabilis na paraan ng paggawa ng gate. Itong gate na to. At tingnan nyo naman yung bakang yan, oh. Ayan, oh, yung nasa kabilang yan. Kung wala yung gate, kung wala itong gate na ito, nandito naman to sa loob ng bakod natin. So ayan ang ginawa natin para hindi na makapasok yung baka, ay naglagay na tayo ng gate. Magandang hapon, ho. Ayan, tingnan nyo, dalawa. Yung isa nasa loob na, pumasok na sa loob nitong bakuran yung isang baka. At ito naman yung ating para sa tao, itong gate na ito. Ayan. Ayan. May para sa tao at may para sa tricycle. Para mapasok din yung tricycle. Ayan. Para na pasok din dito ang truck. Ayan, mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Tapos pag isang araw ayos kami ng bakod. Maghuhulip kami dyan ng mga bakod paikot para wala makapasok na baka. Ayan, tingnan nyo naman yung bakang yan. Ay, kung wala itong bakod na ito, ang baba natin yan yung mga sitaw namin na umaano na, gumagapang na yung mga sitaw. Nako, gusto ng mga bakang yan ng sitaw. So at least na nagawa natin ang paraan nang wala tayong napiperwisyong hayop. Kasi kawawa naman yung mga baka ngayon kung hahabulin natin, babatuhin natin, patatamaan natin sa katawan, susugatan natin. Wala rin yan kasi wala namang isip yung mga ano na yan, mga baka na yan. So nakakahiya namang nakakahiya rin namang magsabi sa may-ari kasi obligasyon naman nilang itali ang mga baka nilang yan. Alam naman nila kung kailan nila dapat itali yan. Alam nila kapag tag-ulan na ay marami nang nagtatanim dito sa lugar namin. So dapat pag tag-ulan yung mga ganyang kalalaking baka, kung hindi na sumususo sa inahin, ay dapat itinatali na. Ayan. Kung sumususo pa, okay lang na alpas. Pero pag ganyang mga hindi na sumususo, walay na sa inahin, dapat yan nakatali na. So yan ang minabuti natin na maglagay na ng itong gate. Dito lusot naman ang motorsiklo dito sa gate na ito. At dito ay tricycle. So mula rito ganyan ang style niyan. Ayan ang ating napakagandang gate, mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Ayan, hanapin natin yung mga baka dito. Nasa na? Ayan yung baka, oh. Dalawa. Ayan, oh. Hindi nyo na nakikita pero yan dalawang yun. Ayan, oh. Andyan yung dalawang baka, dalawang bisiro. So at least ngayon ay wala na silang chance pumasok dito. Hindi na sila makakapasok dito sa ating gate. Wala nang pag-asa. So ito naman lagi namang sarado. Ayan. Ayan, mga ka-abroad. May panarado rin yan. Welcome naman na dumaan dito yung mga nando sa side na yun, doon sa kabilang lote.
Doon sa dulong yun, may lote doon. May mga nakatira doon. Dito lang sila dadaan sa gate na pantao na yan. Anybody can enter naman. Wala naman nakalagay dyan na do not enter private property. Wala pa naman. So it's still for public access pa rin naman yung maliit na gate na yan. Ang iniwasan na talaga natin ay yung mga baka na nakakasira ng mga tanim. So far, yun lang talaga ang dahilan natin kung bakit tayo nagtayo ng gate. Kung walang mga bakang ganyan ay hindi natin maiisipan na magtayo ng mga gate na yan na pang baka, pang hayop at pang tao. So yan mga ka-abroad ang ating update dito sa ating lote dito sa lugar ng Camarines-Sur, Province of Bicol. So maraming salamat sa panonood and see you when I see you. Bye bye.